sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mimay, isa sa marami ninyong silent listeners dito sa Malabon. Sumulat po ako kasi gusto ko po sanang humingi ng payo. Naguguluhan po kasi ako kung itutuloy ko ba ang pakikipag-break sa boyfriend ko. Bago pa lang naman po kami, 1 month pa lang. Kaso, parang hindi ko na po talaga kayang ituloy. Kung bakit, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo. Last Saturday po kasi, dinala ko ng boyfriend ko sa bahay nila. Gusto daw po akong makilala ng pamilya niya. Excited pa ako nung una. Nagbihis ako na maayos at nagdala ng prutas. Pagpasok ko sa bahay nila, napansin ko na may kakaibang amoy. Para bang pinaghalong pawis at maduming medyas. Grabe. Yung electric fan nila hindi lang hangin ang binubuga. May kasama ding alikabok. Yung TV malabo na dahil halatang matagal nang hindi napupunasan. Yung mesa may marka ng kape, mantika, toyo at kung anong sarasa na parang permanenteng disenyo na. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka naman hindi lang sila nakapaglinis lately. Nang makaramdam ako ng uhaw, sabi ng nanay niya, nasa mesa daw yung tubig. May nakita nga akong pitchel pero wala namang baso. Maya-maya, dumating ang tatay niya. Kinuha yung pitchel sa mesa, tinanggal ang takip at uminom dito! Pagkababa niya, kinuha naman ng kapatid. Sumunod yung nanay. Tapos, yung girlfriend ko. Parang may relay race ng laway. Unti-unti nang natutuyo ang lalamunan ko pero naisip ko na baka mas ligtas pang ma-dehydrate kesa sumunod sa pila nila. Eh hindi pa doon natapos. Habang naghahain ng pagkain yung nanay niya, may kutsara sa mesa na nahulog sa sahig. Dinampot ng kapatid niya. Hinipa ng 2 beses na para bang may magic spell yung ihip niya. Tapos ibinalik yung nahulog na kutsara sa lagayan. Ilang sandali pa, may umakyat na pusa sa mesa. Naglakad sa tabi ng ulam na para bang inspektor. Pabababain ko sana yung pusa pero sabi ng nanay niya, hayaan lang daw at pamilya. Pakbet at pritong tilapia ang ulam. Masarap naman pero habang kumakain kami, paikot-ikot sa paa namin yung aso. Paminsan-minsan sumasampay yung 2 paa sa tatay ni girlfriend. Ang gagawin ng tatay, susubuan gamit ang kamay na ginamit ding pangkuha ng ulam niya. Tapos ayaw mong breakin? Bakit? Partida, hindi pa tapos yung kwento mo, ha? Eto pa. Pagkatapos namin kumain, pinaghalo-halo yung mga tira-tirang kanin at ulam sa isang plato, nilapag sa sahig. Nagtakbuhan ang aso't pusa at doon mismo kumain. Hindi man lang nilipat sa ibang lagayan. 1 buwan pa lang po kami ng boyfriend ko pero pakiramdam ko umabot na ako sa season finale. Paano kung family tradition pala nila ang pass the picture challenge? Ayoko naman bawat punta ko sa bahay nila parang survival challenge. Para po kasing hindi ako emotionally at bacterially prepared sa lifestyle nila. Tambalang Kumikinang, mababaw lang po ba ako, maarte at judgmental? Deal breaker ba talaga ang kadugyutan o pagtitiisan ko na lang? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Mimay.
Mima, hindi pa tapos yung kwento mo. Alam mo na yung sagot ni Nicole Yala. Alam mo, hindi rin naman ako masyadong maayos sa mga Totoo, gamit, totoo 'di ba? naman. May mga gamit din akong kalat-kalat, may aso din naman kami, nagkaroon din kami ng pusa, pero hindi ako ganitong levels ng dugyot. Tsaka, Oo. Alam natin yan, nanggaling tayo sa hirap eh. True, Kahit Jen. mahirap ka, yung May yung baso hygiene na pa rin. may baso naman yung pitchil namin. Oo. Hindi nga lang siya malamig kasi lagi hindi gumagana yung refrigerator namin, pero may baso na ginagamit Oo. para sa pitchil. Tama. 'Di ba? Nakakalurky yung kadugyutan. Tsaka yung yung kitang-kita mo lahat, yung okay lang naman minsan nagpapakain ka ng aso habang minsan 'di ba nasasanay sila na nandyan lang sila. Oo. Pero hindi yung kamay na pinangkakain mo at pinangkukuha ng ulam na so ibig sabihin walang serving spoon, walang serving tinidor, ganyan na pinagkukunan yung kamay na ginamit mo is the same kamay na magsusubo doon sa aso. Oh. 'Di ba? So talagang siguro yung family na yung unang tinamaan ng COVID nung Nung araw. Linawin lang Oo. natin ha. Baka iniisip po ninyo na Maarte. minamaliit Oo. natin. Hindi Yung naman. Galing po kami dyan, kaya alam po namin na kahit gaano kahirap, Pwedeng- ako literal na nagdidildil kami ng asin dati, pero hindi kami umabot sa punto na andyan lang lahat, nakakalat yung correct. lahat. Tapos yung bang hindi na nagpunas, parang permanente ng disenyo yung sarsa, 'di ba? Oo. Ano pa rin, kahit papaano, meron namang Nasa ugali talaga. Oo. Kasi tayo sa pag-iikot natin, 'di ba, sa kasama mo. Oo. May mga nakikita, nakakausap tayo na maayos naman eh. Alam Correct. nating hirap, Hirap 'di ba? sila, pero alam naman nating hindi ganong levels ng Oo. dugyot. Ganon. Ngayon, tinatanong mo sa amin kung maarte ka lang ba? Tinatanong mo sa amin kung deal breaker. Aba, oo naman. Kasi Hindi nga kinaya ni Nicole, kwento mo pa lang eh. Ikaw pa kayo nandyan. kaya nga eh. At saka yung kwento mo may amoy. Yung kwento mo may amoy eh. Wala kami doon, pero yung naamoy pagpasok namin. pa lang ng bahay. Correct ka. Yung bang parang naramdaman ko na kung ano yan eh. Pinaghalo-halong amoy ng bulok na bayabas, medyas nga na Oho. pinakulo ang medyas, ganyan. Hindi mo pa din i-describe ang CR. Oo. 'Di ba? Hindi pa tayo pumunta doon. Doon pa tayo sa Tama. pagkainan. Yung talaga nga kung saan parang ini-expect natin na kahit papaano, yun yung pinakamalinis na parte Oo. ng bahay kasi diyan kayo kumakain. Oo. Pero ano Oo. naman, to be fair naman with your boyfriend, tingin ko, dapat i-communicate mo rin yung ganito eh. Oo. Excuse me, 'di ba? Oo. Nang maayos ha. Oo. Normal lang ba sa inyo yung mga ganyan na ano? Oo. So ngayon, pag sinabi ng boyfriend, No, normal lang. Okay. Okay. At least alam mo yung Oh, sagot. break na tayo. Hindi, alam mo, may mga ibang tao na kaya nila yan eh. Oo. May mga ibang tao Kasi- na hindi sila, ano tawag doon, maselan. Ganon. Pwede naman kasi magbago si boyfriend eh. Pwedeng Hindi naman siya pwede. nadidefine ng family. Pero in fairness naman sa kanya, i-communicate mo yung Correct. ganyan. At saka hindi naman din masama na maging Oo. malinis sa katawan. I mean, kung magko-communicate ka, tapos tuturuan mo siya, at eventually maturuan niya yung pamilya, Oo. it's for the good of the whole Correct. family. Oo. Tandaan mo nung panahon ng pandemic, isa sa mga sinasabi nila na paraan ng pagpasa daw ng COVID, kaya isa sa mga una nagsara ay yung mga buffet. Tsaka even if nagkaroon na ng vaccine, tapos Oho. medyo nagno-normalize na lahat, yung mga buffet meron pa rin sila mga cover. Correct. Hindi ka pwedeng kumuha Oo. noon. Ngayon kasi medyo Oo. bukas na talaga, pwede ka nang kumuha, ganyan. Kasi nga, pag buffet kasi, usually pag nakapila, nag-uusap. So doon pa lang tayo sa talsik ng Tumatalsik. laway. Hindi pa nga ito yung sigurado kang tumatalsik yung laway. Yung kapag ka kumukuha, nagkakaroon ng mga sharing, ganyan. Yun pa lang yun ha. Hindi pa yung actual na nasaksihan mo doon. So, Tama. ang sinasabi lang natin, hindi lang dito yung hygiene, 'di ba? Correct. Sinasabi natin dito yung protection. Sabi mo nga na mas mabuti nang ma-dehydrate ako kesa kesa sumama ako uminom dun dun sa sa laway, 'di ba? Nila. Kasi hindi totoo eh na napapasa talaga ang mga sakit, 'di ba? Sa laway. Tama. Iba't ibang uri ng sakit ay napapasa sa laway. O Correct. ayaw naman natin ng ganon. Yun. Ngayon ako nakarinig ng ganyang kadugyot. I mean, ang dami kong dugyot friends. Ako din naman dugyot ako. Alam mo yun. Pero hindi naman, ito talaga, kung magkakaroon ng organisasyon ng mga dugyot, I nominate them as the president. And
Vice President. Oo. Tandaan po natin, marami po tayong mga kababayan na hika-host, sobrang hirap, halos wala na makain, pero malinis po. True. Marunong mag-ayos ng kanilang tinutuluyan. Correct. Pero ayon sa kwento mo, doon lang kami bumabase. Kasi nga, sabi nga ni Nicole, ang baho pa lang ng kwento mo eh. Oo, inaamoy namin. Umaalingasaw Alam mo yung parang hindi ko pa nakikita yung unan nyo, di ba? Hindi mo pa nga nasilip yung picture. Baka Hindi pa nga may lumalangoy doon. Ako nga, Jegs yung anak ko, kapag ka uminom siya, for example, sa baso ng tumbler niya, tas uhaw na uhaw ako, wala na ako dyan. Anak ko naman yan, di ba? Pero pag inom ko, raramdaman ko yung mga residue ng tasty. Parang lang, bumabalik. Bumabalik. So siya lang umiinom yan ha. Paano kung lahat ng members of the family Tama. umiinom sa isang lagayan? Di ba? Alam mo, hindi talaga sa pagiging maarte ito eh. Ito'y disiplina din. Correct, yung hygiene. Hygiene, Oo. di ba? Hindi na yung sa kaartehan eh. Gusto mo naman na maging maayos at maging malinis para hindi rin magkaroon ng sakit. Di ba? Yan yung mga nakikita natin na nagva-viral, yung mga mekos-mekos na Ayo, yung kinakamay yung paninda. Correct. So, Kinakamay yung paninda, pinapaa, di ba? Yan. Baka mga may lahing mekos-mekos. Hindi ko baka ganun nga sila. Di ko alam. So, ikaw, it's up to you ha. pero again hindi naman dinidefine nung family niya yung boyfriend. kasi pwede pa namang magbago. Oo. Yung mga ganitong mga bagay, pwede pong ituro. Oo. Oo. So wag mong hihiwalayan na walang rason. Tanungin mo unfair rin. naman eh. Tanungin mo rin sa kanya. Baka naman kayang, Oo. maging mas malinis. Hindi naman kailangang sobrang ganda ng bahay basta malinis. Di ba? Correct. Minsan may mga gano'n na Oo. kahit maliit lang yung bahay nila, kahit siksikan sila, pero dahil maayos naman sila sa kanilang pamamahay, Yes. okay sila. Oo. Di ba? Ayan. Ganon. Nakakaloka. Hindi ko kinakaya. So, Mimay, pag-isipan mo muna mabuti. And to be fair with your boyfriend, tingin ko medyo kahit isang buwan pa lang kayo, nagustuhan mo na rin din naman siya. True. Kaya nga hindi ko magets kung bakit parang di mo mahiwalayan. Kasi ayaw mong isipin nila na maarte ka. Oo. Or siguro tinatanong mo pa muna sa paligid kung dahil lang ba dito, kaya kami maghihiwalay. Kasi Ganon. eto naisip ko dahil natagalan mo naman siya na isang buwan, ibig sabihin hindi mo siya naaamoy. Oo. So, Okay naman siya. Baka kahit papaano- sa bahay naman ang Oo. Wag na kayo dun tumambay. Oo. 'Di ba? May mga ways and means eh. Tsaka sinabi niya ba kung ilang taon siya? May mga ibang tao kasi, Jegs, na hindi nila alam that what they're doing is out of the ordinary. Kasi baka hindi sila nakakalabas sa mundo. Yan, oo. isa Meron pa din yan. ganon. Like, ito yung isang perfect example ko I know of Yun yung actual kwento mo people na akala nila yung pagpag yes, ay is normal food. na pagkain. Nung nag-college na lang sila, nung nakalabas na sila doon sa community na meron sila, 'di ba? Kasi pag nagka-college ka, 'di ba, Oo. university ka na o kaya napapadpad ba sa ibang Oo. lugar, saka lang nila nalaman na hindi normal ang pagkain na pagpag. Tama. So baka may ganong kwento. Actually, sa Tondo, meron yan. May napanood ako ng documentary na kinokolekta nila yung mga sa labas ng mga food chain, yung mga tira-tira, hinuhugasan, tapos piniprito, Piniprito tapos ulit. binibenta. Oh, may ganon. Oo, yun yung pagkain nila. Well, at least yun hinugasan. Tapos prinito ulit. para sa akin katanggap-tanggap. Pwede pa, di ba? Pwede pa. Kasi crunchy na pag nakita mo correct. At saka, I love it. Binabad sa mantika. Super sarap niyan. Pero iba to eh. Iba yung kwento ni Mimay. May something dito sa kwento ni Mimay na hindi ko Correct. talaga kinakaya. Tapos alam mo yung nanggagalaiti na yung lahat, yung pag hinawakan mo siguro yung mesa, yung mantika, naghahalo-halo na lahat. Lapot-lapot na. Hindi mo alam kung kailan pa ito. Ganyan, di ba? Ayan. Supposedly, kahit papaano, kung may mga ibang parte ng bahay na medyo magulo, yung hapagkainan eh. Kasi alam mong ito ay ipapasok mo sa iyong sistema Oo. di ba? Kaya nga, para sa akin, yung itinuturo na, di ba, nauso yung mga pampapayat, huwag ka basta-basta inject ng kung ano-ano, porke mura. Oo. Kasi, pinapasok mo yan sa loob ng Sa katawan. katawan mo, oo. So, ganun din in the same way, di ba? Kapag kapitsil na pinagsaluhan ng lahat, di ba, papasok yan sa loob ng katawan mo. Tapos pag tingin mo sa picture, yung iinom ka, may lumalangoy pa. Correct.
yung lumangoy galing sa tinga ng tatay yun, ha? Hindi papunta na sa lamok. Totoo. Di ba? Ang bihira. Ganun talaga kapag ka ang isang lugar, pamilya, ganyan, no, mas malapit sa sakit at Oo. ayaw natin na magkakasakit. Oo, pero Oo. pwedeng magbago. Pwede. Ayan, pwedeng magbago. Ito yung mga bagay na pwedeng i-train, ito yung mga bagay na pwedeng matutunan. Tama. Oh, malay mo, ikaw pa ang magturo sa kanila, Yes. 'di ba? So kausapin mo muna si boyfriend and Correct. see what can be done. Kasama mo ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Mimay. Oo. So, parang ako na nararamdaman ko yung pakiramdam mo na nandun ka sa loob ng bahay na gusto mo nang umalis ka. agad. Correct. Yun eh. Yun Oo. talaga yun eh. Naamoy ko yung kwento mo kaya nga napakamot tayo ng ilong sa kwento mo eh. Oo. Oh. Ayan. Oh, good luck. Ayan. Good luck sa pakikipag-usap na hindi ma-offend si jowa kasi posible kasi na syempre kapag ka ang pinapansin o pinupunan natin ay pamilya, tas bahay, 'di ba? Oo. Baka sensitive tayo sa mga ganyan. Oh, yun yung pag muni-munihan mo kung paano mo kakausapin, paano mo ipipresent yung Mhm. yung concern mo. True. Ganon. O, sige. Alright. Good luck ha. God bless Mimay. At Mimay. naway magtagal o makahanap kayo ng magandang solusyon sa Oo. inyong problema. Ayan. Solvable naman yan. Ha? Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!